Ngayon, maghaharap ang dalawang malalakas na halimaw. Si Godzilla mula sa Monsterverse at si Mega Mega Kaiju mula sa Pacific Rim Uprising. Sino mananalo? Alamin natin. Eyes up. Stay sharp. Manatili ka dyan. Huling babala. Kaya ako to buong araw. Si Godzilla ang hari ng mga halimaw at pinakamalaking kakampi at kalaban ng tao. Malaking posibilidad na siya ang pinaka hindi mahulaan na puwersa sa buong mundo. Para sa laban na ito, gagamitin natin ang bersyon ni Godzilla mula sa Monsterverse. Nakilala rin bilang Legendary Godzilla, ang Godzilla mula sa mga bagong pelikula. Ang bersyon na ito ng higanting nilalang ay talagang napakalaki. Isa sa pinakamalalaking anyo ng karakter na nakita natin dahil umaabot siya ng halos 400 talampakan ang taas at may bigat na umaabot sa 70,000 tonelada. Sobrang laki niya kaya tuwing naglalakad mula dagat papunta sa lupa, nakakasunami siya dahil sa naitabig niyang tubig. Kahangga-hanggang lakas ni Godzilla dahil napapangibabawan niya ang mga kaiju sa ilang pagkakataon gamit ang kanyang pisikal na lakas. Mabilis niyang itinulak ang babaeng muto sa mga gusali. Ilang beses ring ibinagsak at itinulak ni Godzilla si Ghidorah sa lupa at gusali. Malakas din ang kagat niya. Madali niyang nahagis ang lalaki at babaeng muto sa pamamagitan ng pagkagat sa mga katawan nila bago sila ihagis. Hinagat din niya ang isa sa mga ulo ni Ghidorah at tuluyang pinunit ito. Malakas din ang kanyang buntot. Agad nitong napatay ang isang muto sa isang hampas at aksidenteng nanpabagsak ng matayog na gusali. Kahit malaki si Godzilla, mabilis pa rin siya. Kayang umikot, hampasin ang lalaking muto gamit ang buntot at atakihin ang kaiju sa ere gamit ang atomic ray. Matibay talaga si Godzilla. Sa simula pa lang, nakayanan na niya ang napakaraming atake mula sa mga muto at Haring Ghidorah. Kahit paulit-ulit siyang binubugbog, kinakagat, tinatamaan ng energy beams o inihuhulog mula sa himpapawid ni Ghidorah, hindi bumigay si Godzilla. Madali niyang natiis ang 15 megaton Castle Bravo, ang ikalima sa pinakamalalaking nuklear sa mundo. Ginawa ito para sirain ang oxygen at patayin lahat sa loob ng 2 milyang radius. Ang atomic ray ni Godzilla ang kanyang tatak at pinakamalakas na atake na kaya niyang mapahina ng husto at mapatay ang babaeng muto at maitaboy si Ghidorah. Kapag nagawa ni Godzilla na maglabas ng sobrang nuclear radiation at enerhiya, nagtatransform siya bilang Burning Godzilla na nagpapahintulot sa kanya na madaling mapalakas at talunin si Ghidorah at talagang natutunaw at sinisira ang lahat ng kanyang mahawakan. Nasa isang sulok si Godzilla, hari ng mga halimaw. Pero papasok sa ring sa kanto, ang humahamon sa korona, si Mega Kaiju mula sa Pacific Rim Uprising. Ang Mega Kaiju ay isang hybrid na kaiju. Isa itong pinaghalong ilalang na nabuo sa pagsasanib ng mga anyo ng Category 4 at Category 5 na kaiju na sina Raijin, Hakujo at Strikethorn. Pinagsama ng malilit na robotic hybrid kaiju para mabuo ang Mega Kaiju na mas mataas kaysa sa mga Jaeger. Ang Mega Kaiju ay may taas na nakakagulat na 128 metro haba na 102 metro at bigat na 7,050 tonelada. Ipinapakita nito ang katangian at ugali ng 3 kaiju na pinagbabasehan nito. May 2 matulis na buntot ito na parang kay Strikethorn. Matigas ang balutis sa 6 na paa tulad ng kay Hakuju. At may armor ni Raijin sa ulo, leeg at dibdib. Pinaghalo rin ang ulo nito ng 3 kaiju. Kaya taglay ng Mega Kaiju ang kapangyarihan at kakayahan ng bawat isa. Ang buntot nito ay may tinik na kayang tumagos sa armor ng Jaeger. Kayang sumipsip at ibalik ng Mega Kaiju ang kinetic energy. Kinukuha nito ang putok ng Jaeger at binabalik sa kanila. Ang ibinalik na putok na iyon ay sobrang lakas, kaya't lahat ng 4 na Jaeger ay napalipad. Ang Mega Kaiju ay sobrang lakas at tibay, kayang itapon ng mga Jaeger parang laruan. Ihagis ang mga ito patagos sa mga gusali gamit ang isang braso, at sa isang headbutt lang ay napalipad na si Gypsy Avenger at dumaan sa gusali.
Ang Mega Kaiju ay sapat na rin ang lakas para madaling hatiin sa dalawa ang mga Jaeger sa isang hampas lang. Sisirain nito ang maraming skyscraper sa simpleng pag-ikot lang ng isang Jaeger. Isang sigaw lang nito. Kaya nang magpalipad ng sasakyan at debris paatras. Sino kaya ang mananalo? Himayin natin. Ipagsabayan na natin si Godzilla kay Gypsy Danger. Ilabanan pa ang 4 na orihinal na Jaegers ng sabay-sabay. Pero naglakad pa rin paliw si Godzilla na parang walang nangyari. Kaya natural lang nataasan natin ang laban, lumipat sa susunod na pelikula at ipagsabayan si Godzilla kay Mega Kaiju, ang pinakamalaking banta sa Pacific Rim Universe. Kaya himayin natin ito. Ngayon, pagdating sa lakas, pareho silang napakalakas. Kayang-kaya nilang wasakin at daanan ng buong mga syudad. Pareho rin silang may mga sandali na parang mas malakas ang isa sa kanila kaysa sa isa pa. Ibig kong sabihin, tingnan mo si Mega Kaiju. Napalipad niya si Gypsy Avenger paatras gamit lang ang isang simpleng headbutt at napatagos pa niya si Gypsy sa isang bahagi ng skyscraper. Buong laban, hinahagis lang niya ang mga Jaeger na parang gawa sa papel, na para bang basahang manika lang. At si Mega Kaiju pa nga, umabot pa sa puntong pinupunit niya ang mga Jaeger ng madali. At talagang nabali pa niya ang isa sa kalahati gamit lang ang isang suntok. Pero ang pinakakahanga-hangang ginawa ni Mega Kaiju ay nung hinawakan niya ang isang Jaeger, pinaikot ito at inihagis hanggang tumagos at wasakin ang mga matataas na gusali. Aminin ko, mas kahanga-hanga ngayon kumpara sa mga ipinakita ni Godzilla hanggang ngayon. Oo, napakalaki ni Godzilla. Nakakagawa siya ng malaking tsunami sa paglakad sa tubig at nakakasira ng gusali sa bawat apak niya. Napansin ko si Godzilla ay naitulak lang ang Muto at King Ghidorah sa isa o dalawa, pinakamarami 3 skyscraper. Si Mega Kaiju, basta nga inihampas yung Jaeger sa maraming skyscraper. Siguro mga 10 o higit pa. Para sa akin, mas malakas pa rin si Godzilla sa kanila. Heto kung bakit. Sa totoo, lahat ay depende sa bigat. Nakita natin na kayang sirain ng 2 halimaw ang mga skyscraper. Pero si Mega Kaiju, ginamit niya ang Jaeger na iniikot niya. At ang mga Jaeger ay mga 2,000 tonelada ang bigat. Ginawa ito ni Godzilla sa pagtulak sa babaeng Muto at King Ghidorah. At well, hindi tayo sigurado kung gaano kabigat ang Muto. Pero alam natin na si Ghidorah ay tumitimbang ng mahigit 140,000 tonelada. Malaki ang diferensya ng timbang niyan at hindi pa natin nakitang naghagis ng kahit halos ganun kabigat ang Mega Kaiju. Gayunpaman, nagawa ito ni Godzilla ng ilang beses. Kahit ibinabagsak o ibinabato si Ghidorah sa mga gusali. Oo, mas malakas talaga si Godzilla dito. Mas matibay din siya. Ngayon, marami ang pumupuna kay Godzilla at sa tibay niya dahil lang sa insidenteng nahirapan siyang bumangon matapos mabagsakan ng gusali. Oo, hindi yun ang pinakamaganda niyan ipinakita. Mas maganda pa ang tibay ni Mega Kaiju kaysa roon. Si Mega Kaiju ay pinaghalong mas pinabuting bersyon ng 3 kaiju. Raijin, Hakujo, at Strikethorn. Bago pa sila nagsanib para maging Mega Kaiju, binagsakan ni Gypsy Avenger ng 5 o 6 na skyscraper si Raijin. At parang wala lang ito sa mga kaiju, parang baliwala lang. Sa katunayan, si Raijin ay isang kategory 5 na kaiju na nakita na nating nakaligtas sa isang nuclear blast noon. Sina Strikethorn at Hakujo, parehong kategory 4 at hindi rin sila gaanong nalalayo. At lahat ng ito ay bago pa sila nagsanib at naging Mega Kaiju na naging mas malakas at mas matibay pa. Ang problema, paglabas pa lang ni Mega Kaiju, agad siyang napatay. Oo, namatay siya nang gumagsak mula orbit ang Gypsy Avenger at lumapag sa kanya. Talagang kahanga-hanga. Kahit ganon, manalo pa rin si Godzilla. Sa tie-in comic ng pelikulang 2014 na tiis ni Godzilla, ang Permian Impact, na nagdulot ng mass extinction noon. Walang sinabi ang maliit na Jaeger sa impact na yon. Natiis ni Godzilla ang Castle Bravo, ang pinakamalakas na 14 megaton nuclear na pagsabog sa kasaysayan ng Amerika. Pagkatapos, sa King of the Monsters, nakalikas si Godzilla sa pagsabog ng Oxygen Destroyer na idinisenyo para alisin ang oxygen at pumatay sa lahat sa loob ng 2 milyang radius. Ngunit ang talagang namumukod tayo kay Mega Kaiju ay ang bilis at liksi niya. Hindi talaga mabilis si Godzilla, kahit minsan, nasusurpresa niya ang kalaban gamit ang bilis, gaya ng pag-ikot at pagtumba sa lalaking Muto.
Pero si Mega Kaiju ay sobrang bilis at liksi, lalo na kung ikukumpara sa laki niya. Hayaan niyo umiwas, mag-block ng atake, at makasabay sa bilis ng mga Jaeger. Malaking bentahe ito para kay Mega Kaiju, lalo na't napatunayan na mas nakakalamang kay Godzilla ang mas mabilis at maliksing kalaban. May kakaibang kapangyarihan si Mega Kaiju na nagagamit niya kung kailangan. Hayaan itong sumipsip at magbalik ng kinetic energy. Ipinakita na kaya nitong sipsipin at ibalik ang mga atake ng Jaeger kaya napapalipad sila pa atras. Dayunpaman, hindi pa natin nakita si Mega Kaiju na sumipsip at magbalik ng anumang kahit bahagyang maihambing sa buong lakas ng atomic ray ni Godzilla. Sobrang lakas ng ray na ito. Napahina at napatay nito ang babaeng Muto at naitulak pa si King Ghidorah. Napag-usapan na natin kung gaano kalalaki at kabigat ang mga halimaw na yon. Dagdag pa, palaging pwedeng umasa si Godzilla sa paglapit at pakikipaglaban ng mano-mano, kung saan hindi basta-basta maa-absorb at maibabalik ni Mega Kaiju ang mga atake iyon. Haya, sa huli, sinong mananalo? Sa tingin ko, karamihan dito ay nakasalalay sa lakas, kapangyarihan, at bigat nila. Kahit magkalapit ang laki nila, si Godzilla ay 100 at 77 memang haba at 100 at 20 mem ang taas, habang si Mega Kaiju ay 100 at 2 mem ang haba. 100 at 28 metro ang taas. Pero nakakagulat ang pagkakaiba nila pagdating sa bigat. Si Mega Kaiju ay may bigat lang na 7,800 at 50 tonelada. Samantalang si Godzilla ay may bigat na 99,000, 634 na tonelada. Parang pinaglaban mo ang featherweight na fighter sa sumo wrestler. Napanood mo na ba yung video ni Conor McGregor versus The Mountain? Oo, parang ganun. Pero baka doble, triple, o 4 na beses pa ang diferensya ng timbang. Wala namang malinaw na lamang sa kakayahan ng Mega Kaiju kumpara kay Conor. Pwede nang upuan ni Godzilla si Mega Kaiju at tapos na. Dagdag pa rito, mas maraming karanasan si Godzilla sa pakikipaglaban at pagpatay ng ibang Kaiju na wala si Mega Kaiju. Sa lahat ng Kaiju sa Pacific Rim, para sa akin si Mega Kaiju ang makakapagbigay kay Godzilla ng pinakamahigpit na laban. Pero hindi ibig sabihin na panalo si Mega Kaiju. Mas marami pang kailangan para mapatalsik si Godzilla bilang hari ng mga halimaw. Panalo si Godzilla. Ano sa tingin nyo? Gusto kong marinig ang opinyon nyo. Magkomento sa ibaba, like nyo ang video, mag-subscribe, i-on ang notifications, sumali sa Danko Army at magkita tayo sa susunod.